Simula nang maging boyfriend ko, ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Alan, dumaan sa maraming pagkakataon ng muntikang hiwalayan na nariresolba sa malagkit at malapot na usapan at umabot ng taon ng aming relasyon ay never ko pang namit ang sinuman sa magulang ni Alan. Unlike sa akin na bukod sa kilala na niya ang halos lahat sa aking tito at tita, ay maraming beses na rin siyang natulog sa bahay. Broken family si Alan at naninirahan siya sa ikalawang asawa ng tunay niyang ina na hiwalay din. Sa makatuwid, si Alan na aking boyfriend ay naiwan sa poder ng kanyang stepfather. Namit ko lamang ang tunay na father ni Alan noong dumating ang araw ng aming kasala. Tulad ni Alan, gwapo at matangkad ang kanyang papa, na tinawag ko na ring papa simula noong kami ay maging mag-asawa ni Alan. Ang pagkikitang iyon ni Alan at ng aking biyanang lalaki ang naging daan upang sa Manila kami makapagtrabaho at manirahan sa tunay na father ni Alan na aking biyanana. Tulad ng dati, dumaraan kami ni Alan sa problema to the point na iniwan niya ako sa poder ng kanyang father at wala akong kaalam-alam na umuwi siya ng probinsya sa kanyang tunay na ina. Dahil doon, ang bigat na aking naramdaman ay ang aking biyanang lalaki ang aking naging karamaya na naging dahilan upang ang maugat. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Pito kaming magkakapatid, 4 na lalaki at 3 babae. Bunso ako sa aming 7 at kahit ganon mula sa aming tatay ay hindi ko naranasan ang ako'y kanyang paborana. Pag mali ka, mali ka. Pag hindi naman kailangan at importante, hindi pwedeng ako lang. Patas siya sa aming 7 na magkakapatid. Pero hindi para kay ina. Dahil hindi tulad sa aking mga kapatid, bilang bunso ay si ina ang siyang aking kakampi. At mula sa aking pagkabata ay marami siyang naibigay na pabor sa akin. Na alam kong kung minsan ay siyang ikinaiinis ng aking mga nakatatandang kapatid. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ani, 27 years old, kasal, pero hiwalay kami ng mister ko. Nagkaroon kami ng isang anak na ngayon ay aking kapisan sa poder ng aking magulang. Bago kasi kami nagkahiwalay, nakasal kami at nagkaroon ng, alam niyo na, happy moments na magjowa pa lang kami, kinakarir na namin. Elementary pa lamang ako, sa dami naming magkakapatid, ay medyo naging hindi madali para sa akin ang buhay. Isa ako sa mga bunsong kapatid na noong maging estudyante, pinaglumaan ng mga panganay sa akin ang aking uniforme. Nakaranas naman ako ng bago pero mas lamang ang nagamit na. Nakakapanghinayang daw kasi lalo't magagamit pa naman. Jackpot ako kasi ilan yun puros luma nga lang. Sa dami naming magkakapatid na ang edad ay halos 1 taon lamang ang pagitan, pagdating sa baon ay talagang matinding hatian. Pag mas matanda, mas malaki ang baon. At para kay tatay, patas yun dahil mas malakas na raw iyong gumastos. Naiwan ko ba kung tama? Hindi ko naman iyon naging problema dahil meron naman akong ina na matapos kaming ihatid ng school ay nagdadagdag ng baon. Kaya ang ending, ako ang masaya. At sa amin na lang yun ni ina. Sa aking mga magulang, si tatay lamang ang siyang kumakayod. Masipag na padre di pamilya ang tatay at wala siyang anumang bisyo na pwedeng makaapekto sa amin na kanyang mga anak at sa kanyang pagiging haligi ng tahanan. Yun nga lang dahil 7 kami at sa ilang bayarin sa bahay ay talagang usad pagong ang naging buhay namin. Ang amin namang ina bilang ilaw ng tahanan, maliban sa gawaing bahay at pagtatanim ng kung ano-ano na pwedeng mapakinabangan sa aming bakuran,
ay wala namang pinagkakakitaan at siyang sa amin nakafocus. Nakatapos naman ako ng elementary na kahit ganoong parang antigo ang kagamitan, ay proud si ina dahil meron akong medalya. Hindi ko na masyadong pinag-ikihan dahil noong ako'y grade 2, bukod sa kailangan ko ang makipagpagalingan sa tulad kong mga honor student, ay pansin kong parang napakarami naming gastusin at tuwing may meeting dahil honor student ay laging kailangang nandun si ina. Nalam ko namang sa dami namin, idagdag pa ang gawain sa bahay kaawa din naman. Kahit ganoong madalas ay kapos ang aming pamilya na tipong tuwing darating ang mga bayarin ay ikot ang aming mga magulang, pero ni minsan hindi ko narinig na sila'y nagtalo nang dahil sa merong suliranin. Noong ako'y mag high school first year, yun ang unang beses na lahat ng gamit ko bago. Yun ay dahil meron akong kapatid na nakatapos ng high school at ang kuya namin na pinakang panganay ay meron ng trabaho. Sa aming 7 na magkakapatid ay 2 kaming inabot ng K-12, kaya naman kami lamang ang tila nakaabot ng college. Noong nag-aaral ako ng high school, second year pa lamang ay meron akong boyfriend. Hindi sang-ayon ang tatay pero dahil nasa aking side si ina, ay sunod na lang sa agos si tatay. Nakatapos ako ng K-12 na hindi ko masasabing smooth dahil bago pa ako nakatapos, 2 sa aking kapatid, isang babae at lalaki ay nagkaroon ng asawa na isa sa nagpahirap sa aking mga magulang. Dahil sa 2 magkasunod na kasal na iyon, nalubog sa utang ang aking mga magulang, lalo na sa kasal ng aming panganay na isang lalaki. 3rd year high school ako noong aking maisuko ang aking perlas. Meron kasing tricycle ang aking naging boyfriend, kaya naman basic lamang sa amin ang makaiskapo, at ang isa sa madalas naming ruta ay sa kanilang bahay kapag walang tao. At ayun, tulad din ng ibang nagbahagi ng kanilang love story na noong masimula ng Kulas 2 yan, ay hindi na iyon nawawala tuwing mawawala ng tao sa kanila at kami magagawi roon. Naging kilala sa bahay ang aking unang boyfriend at siyang aking pinagsukuan ng maktan na itago na lang natin sa pangalang Noel. Dahil na rin sa kanyang kakaibang effort, may kalayuan kasi sa amin ang palengke at madalas siya ang aming maging service. Syempre pag ganon kasama ako. Noon kasing makita ng tatay na maayos at okay naman si Noel, naging welcome na rin siya sa bahay. At ang kanyang kabilin-bilinan is study first. Bagamat naging kilala ng sino man sa bahay si Noel, pero nakaramdam ako ng pagkaumay noong halos araw-araw na siyang nasa bahay. At sinabi pa kay ina na pagka-graduate ko raw kami magpapakasal na hindi naman sinang-ayunan ni ina. Noong malaman ko iyon, ay lalo akong nawalan ng gana. Malawak ang mundo at kaya ako nag-aaral para malayo ang aking marating at hindi sa pag-aasawa lamang. Bagamat may nangyari na sa amin ni Noel at hindi na rin naman mabilang sa tagal ng relasyon namin, ay hindi ako nag-alinlangan na sa kanya ay makipaghiwalay. Classmate ko si Noel noong aking maging boyfriend, pero noong matutong kumita ng pera gamit ang tricycle na bigay ng kanyang ama, ay pinabayaan ang pag-aaral at inuna ang pamamasada. Iyon din ang isa pang dahilan kung bakit nawalan ako ng gana. Wala namang nagawa si Noel, lalo't ay siya, 3 ang aking kapatid na lalaki. Si Noel naman kasi nag-iisang anak. Pagkakataon na sana niya habang napag-aaral pa siya ng kanyang magulang. Shout out sa lahat ng readers and listeners ng Kasgol TV. Single akong nakatapos ng K-12, pero hindi naman nagtagal ay muli akong nagkaroon ng boyfriend. Gwapo At siya na nga si Alan. Na kung si Noel ay merong tricycle, si Alan naman ay nakasingle na motor. Nagkakilala kami ni Alan noong minsan na mag-celebrate ng piyesta sa amin.
at si Alan ay bisita ng isa sa aking ate at sila'y magkatrabaho. That time ay nag-iipon ako ng requirements para maghanap ng trabaho at bago naman kami nagkita madalas na kaming magkausap video call na alam pa ng aking magulang. Graduate na kasi ako kaya naman hanggang tingin na lamang si tatay at si ina. Noong magkita kami ni Alan ay sinamahan niya akong mag-ayos ng requirements at ayun, hinatid niya ako sa amin at ayun ang unang beses na nagmano siya sa aking magulang. Doon na rin nagsimula ang panliligaw sa akin ni Alan, as in sa bahay siya na diretso at sabay na siya ni ate. Kaya naman kantsaw ang aming inaabot. Napagmamalaki ni ina, swerte ko daw kay Alan dahil merong respeto. Dahil napuntang araw sa bahay. Iyon pala ang hinaharap, mahirap talagang malaman. Hindi nagtagal dahil personal ang naging panliligaw ni Alan at iminado rin naman ako sa aking sarili na gusto ko si Alan. Sinagot ko si Alan at nandun pa ang aking mga magulang. Noon ding araw na iyon ay napagastos si Alan para sa aming hapunan. At iyon na ang naging simula ng pagiging mag-on namin ni Alan. Dahil nga naging personal ang naging panliligaw ni Alan, pumabor iyon kay tatay. Kaya naman hindi kami nagkaroon ng problema. Lagi ring si Alan ang nagpapaalam kapag meron kaming lakad at sa tamang oras ay iniuuwi rin ako ni Alan. Kung hindi ako nagkakamali, 1 buwan lamang ang nakalilipas. Simula nang maging kami ay hindi na ako nakatanggi pa nang lusungin ni Alan ang lalim ng karagatan upang makuha ang hinahangad ng karamihan, ang perlas ng Mactan. Noong unang makarating ako sa bahay ni na Alan, hindi ako mapakali noong ipakilala niya ako sa kanyang tinatawag na papa. Bukod sa maitim, maliit, ay ang layo ng kanilang itsura. Sa aking pag-uusisa kay Alan, nalaman kong ang kasama niya sa bahay ay ang kanyang stepfather. Ayon kay Alan, nagkahiwalay ang tunay niyang magulang at dahil nasa puder siya ng ina na sumama sa ibang lalaki at iyon nga ay ang kanyang stepfather. Nasa huli, nagkahiwalay din at umuwi ng probinsya ang kanyang ina. Si Alan naman raw dahil malaki na at mayroong trabaho ay nagdesisyong wag nang umalis sa puder ng kanyang stepfather. Doon na raw siya lumaki at itinuring siya noong tunay na anak. Awang-awa si ina kay Alan noong malaman ng kwento na naging ewan para naman sa aking mga kapatid. Porket daw ba BF ng kanyang bunso kakaawaan na. At dahil si Alan lamang at ang kanyang stepfather ang magkasama sa bahay na mayroon ding trabaho, madalas ring walang tao sa kanila. At dahil nabutas na ni Alan ang Mactan, alams na. At naging madalas iyon, noong magkaroon din ako ng trabaho, bago niya ako ihatid sa bahay, matik kaliwa muna. Habang tumatagal ang aming relasyon, nagkaroon ng pagkakataon si Alan upang makatulog sa bahay. Kung hindi ako nagkakamali, Christmas party iyon at hindi na siya pinauwi ng tatay. Bilang isang lalaki at babae na dating hindi naman magkakilala, na pinagtagpo ng tadhana at naging magkarelasyon, syempre, may mga bagay kaming kung minsan ay hindi na pagkakasunduan. Dumaan din ang relasyon namin sa hiwalayan, pero naaayos sa matalap na pag-uutap. At sa pagdaan ng taon na going strong ang aming relasyon, at nakilala na rin siya ng halos naming relatives, ay nag-yes na ako noong mag-propose sa akin si Alan. Nakasabwat pa si ina. Nakasal kami ni Alan kung saan ay na-meet ko ang kanyang ama na tulad ni Alan, matangkad at gwapo. Matapos ang aming pulot gata ay sumagit lamang kami sa stepfather ni Alan at nagpaalam na sa Manila muna kami mag-i-stay sa puder ng tunay niyang ama. At dahil Manila na mas mataas ang minimum wage, ay doon na rin kami maghahanap ng trabaho. Sa bahay ng aking biyenang lalaki, bilang mag-asawa, ay nagkaroon kami ng sariling kwarto.
Meron kaming mga kasama sa bahay na kapatid ni Alan pero kapatid sa ama. Pero hiwalay din. Anyari. Di ayon, kumpara sa bahay ng stepfather ni Alan, ay mas bongga ang kwarto sa bahay ng tunay na ama. Iyon din marahil ang dahilan kung bakit simula nang makatulog siya sa bahay, ay nasundan pa iyon ng hindi na mabilang na beses, kahit sa sala lamang siya. Hindi ko magets pero simula noong magsama kami ni Alan bilang mag-asawa, ay naging madalas ang aming hindi pagkakasundo na umabot sa aming paghihiwalaya. Iniwan niya ako at sumunod siya sa kanyang ina sa probinsya. Noong umalis si Alan, ang aking biyanang lalaki at ang kanyang mga kapatid, ang aking naging karamay. Napagkaraan ng ilang araw, matapos umalis ni Alan, nalaman kong nagbunga ang hindi nagtagal naming pagsasama. Hindi ko alam kung anong pamahiin ang pinagsasabi ng aking biyanan pero bumili sila ng lobo, binombahan at nagpalobo sila ng 9 na piraso sa magkakasunod na sukat at inayos nila yon sa aking kwarto. At tuwing matatapos raw ang 1 buwan, putukin ko raw ang 1 lobo hanggang umabot ng 9. Ewan ko kung anong ginawa nila sa lobo. Pero pinauwi na kasi ako ng aking magulang noong malamang iniwan ako ni Alan at umuwi ng probinsya. At kahit magalit ang tatay ay tapos na, kasal na kami, wala na silang magagawa. Pagkaraan ng 9 na buwan, matagumpay kong naisilang ang aming panganay. Nasimula naman nung iwan ako ni Alan sa poder ng aking biyanan, kahit anong gawin ko ay talagang hindi na siya nagparamdama.